about, no, ang atong focus karon is we're going to explore more sa ginatawag nga working under grace. Tingnan imong tapat bi, working under grace. Working under grace. So, kinanglan nato masabtan ang ginatawag working under grace. Pastor, saan naman po na mga working under grace? Abi ba na ako wala gini-work ning grace? No? Kinsa na ang dugay na dinhi sa grasya, nakadungog sa grasya, sa radical nga grasya sa Dios. Kung mag-isgod nga radical, kanabang walay lipod-lipod pa. Isulti yun kung unsa ang dapat isulti. No? For example, nakita sayop ang iyang gisulat. Unya kay principal man siya, bold juga musulti nga, uy, sayop ang imuhang isulat. So in the same manner, dire sa tao, pag ingon nga, nakasala ka. Pero we are anchored man God sa grasya. So muingon ang grasya, bisag nakasala ka, palangga gyapon ta ka. So that's radical. Walay pugong-pugong ba? Walay tago-tago. Ingnon juga sa Dios, palangga ta ka, bisag pasaway ka. Kalbang lamig na kay kaduklon pero palangga gyud ta ka. That's radical. Walay lipod-lipod. Walay tago-tago. Dili lang. Hinay-hinayon lang guro nato pastor kay basig magdasa. No? Kay kung hinay-hinayon nimo, dili siya radikal. Kung imo ni siya i-bold, that's what we call radical. Amen. Now, karon we're going to join the word radical in application. Amen. Application, radical grace and application i-combine equals what we call working under grace. Amen. Kana bang nagtrabaho ka tungod sa iyang grasya. Di ba? Just like tagaan ako, be, kinsa may duhan ako di ka anak, be. Si Faith tagaan ako baon 50. Si Faith tagaan ko na ko baon 50. So pareha sila naka-receive og grace. Di ba? Tagaan sila 50. So ang isa kay kusog man magtigom, mag-ipit man gyud. Ipit ni kay basig na ay mga emergency ng mga laag, ana ba sila do, no? Mag-ipit 20, 30. So ang isa, hut danay. Total na naman pud ugma. And that's true. Kay ang grasya sa Ginoo di mong good mahurot. Amen. Ang baon lang ni Papa mahurot. Di ba no? Ang baon ni Daddy mao'y mahurot. Pero ang grasya dili mahurot. So that's why continuous supply. So karon miabot ang senaryo, dako magtigom ang isa. Nakapalit og cellphone, isang lang. Yan. Ang yan gipalit cellphone, way charger. Naka-mine og dress. No? Walay charger ang yan gipalit cellphone. So kay nakapalit siya og cellphone nga way charger, I know nga nakapalit siya og cellphone nga way charger. Bunga sa iyang kwarta, additional lang ako, dungagin ito palit charger. Di ba no? So in other words, the more nimo gi-work ang gihatag sa Dios, the more mo add-ons ang supply. Amen. Amen ba? Amen. But the more nimo i-exhaust ang favor, mo na balik-balik na ka-cycle. 50 na gyapon. Uy nga nung 5 ang gitagaan man to pang palit charger. Because he maximize the grace. Gi-maximize niya ang gihatag ba. That's the reason why we are encouraging everyone to bring your love gift offering tithes sa Dios. Why? Because kana siya nga practices maximizing na siya. Gina-maximize nato ang resources pang gihatag sa Dios. Kay the more nato gina-maximize ang resources nga ginhatag sa Dios, mudako na ang mo-expand na ang ratio. In other words, tang 50 naman supposed to be utak, matingala lang tag 100 na. Amen. Amen. But kung the more na dili ka mo grow ana, matingala ka. Cycle na ka, balik-balik na lisod, mong gihapon na ni kamot mga pulisod, mong gihapon ni kamot mga pulisod. Pero wala mahurot ang grace. Ipabaydan gihapon ka. Pero tama na lagis pa rin kamot because you don't maximize the grace. You don't working under grace.
Actually, lahi na siya nga aspito. Karon lahi nga aspito ang atong pag-isgutan karon. Amen ba? Gitagaan na tamo og clue ba? Gitagaan na tamo og picture out nga mao nang atong pag-isgutan. Paano nato i-maximize ba ang ginahatag sa Dios? Hallelujah. Ingnan mong tapad, handa man na. Kay mudako ang ratio sa imong blessing. Palapakan na itong Ginoo. O karong kabuntagon dal tugutin ninyo ang inyong alagad nga dalhon ta kamo sa tema or sa title nga ginatawag A Crown Without the Cross. Cute lagi lang yun sa'yo. Chat GPT, we. Kanang crown ipa-generate na ako na sa ChatGPT kay wala ko'y makitaan sa Google Image nga ingana ba. Ipangita mo yun ako, kanang crown ba nga naidugo sa mga palibot. Tingnan ako, ChatGPT. Hey, ChatGPT, tagay ko kanang crown nga kanang dry siya kayo tanawon niya na yung mga dugo sa palibot. Certainly, yes, here it comes. Wait, please wait. Sorry, your account is not efficient. Pero kato kay na may trial, murag katulong ang ka maka-generate of evidence. Drawingan kaniya. Kanang base sa imong thoughts. Grabe ka power ang AI. That's the reason why sa amo ang lesson ginatudloan yun ay i-humanize ang ginatawag AI. AI is not bad. Pwede nyo ka kakopya diha, pwede ka kagamit diha, but kuan siya. Paraphrasing, humanizing nga ginatawag nga mugawas nga ang application niya ba inline sa imuha. Natabo pa rin copy-paste na di nakapasar sa buwan dito. Copy-paste na nimo. I-construct pag yun nimo. Baon na nimong thought. Baon nimong unod. Dayon i-generate dayon. Tagaan ko niya. Nakaingon siya ko. Ingnan ba siya the best ka AI. Ingan ba dito? Oh, thank you. You appreciate. Moana ko yun dyan. So, a crown without the cross. No? A crown without the cross. So, kung manotice ninyo sa ato ang title, I use the word a crown, the cross. So, we have here sa English grammar the indefinite and definite articles. So, when we going to understand the indefinite articles, mo na siya mong utasabot ka ng mga dili sure ba? Dili siya specific ba? Gamit ka anak or an. A crown, mo na siya ginatawag indefinite article. Indefinite, mutasabot. Dili siya definite. Indefinite. Mutasabot sa ginatawag indefinite. Dili siya specific. Diyan mo ingon na bitag, a member of PGCC no ngaon diri. Ni kaon diri. So ikaw maminaw hingamit siya indefinite member kinsa ho? O dili siya specific. Di ba? Dili siya specific. Dili siya but if we're going to use the cross, the definite article, clear, specific, the member of PGCC nangaon dito sa cross. So the member, he was talking kaning yung member, specific kaning member. Even though wala gisulti kinsa siya, but direct to the point, kaning membera, kaning tanan nga member. Just like kanang moingon tag a crown. We are talking about crown ni pastor. Nakay crown pastor. Si Shilami na apoy crown. Si Pastor Biboy na apoy crown. Si ate na apoy crown. Asa na nga crown kay gigamit man kog a crown. So either iyaha, imuha, iyaha. Bisan asa na kay wala may specific. Pero gusulti kog the crown of God ay wala na ilha na. Ay iyaha gyud. Kato gyud siya the crown of Auntie Rosana. Oh. Klaro na. Ay, hadi ay. So man na siya ginatawag definite article. Clear ba? Iyaha gyud. Walay lain, imuha gyud. So, we are talking about indefinite article a crown. It could be you crown. It could be my crown. Pwede po na kang Kuya Jungjong nga crown. Pwede po na kang Sister Ginalyn nga crown. Pwede na tanan.
without the cross. Definite article. In other words, kaning mga crown nato ba nga wala ang cross niya. Amen. That's our theme. So diha padulong ang ato ang ginatawag mensahe karon. Amen. So nahurot sa production ng akong oras. Napakoy oras? Napapas. Taas pa, libre bitaw pa ni Udto. Okay, so para masabtan nato ang kabuuhan, we're going to understand the context of Matthew chapter 16. No, the context of Matthew chapter 14. Okay, masig makasabaan ta ni Pastor John kay ingon naman Pastor John. Exegesis. No. Exegesis all patay kita ni Pastor. Sino ayo sa baso? That's why tanaw na to ang context. Sa istoryahan nila din ha. Kung sa man mga issue ana nga verse nganong miabot ta sa point ay ngani miabot ta sa title ngani miabot ta sa to ang discussion nga ingani. So kung atong tan-awon ang context sa Matthew chapter 16, especially sa mga nearly verse, kani siya naghisgot nga si Jesus naghisgot sa iyang mga disciple ba nga, oy, mga disciple, yo, what's up guys? Ilansang na ko, hapit na ko ilansang. Pero, pagka 3 days, babanhaw yun ko. I-submit ko dito sa mga kaparian, patyon ko nila, pero ay mo kabalaka. So, iyan ang tawagan na, gibinlian na niya. Nagtugon-tugon na siya, mga siya context din eh. Unya, si Peter, actually, ako'y na-day verse, ako pong isulti. Na-day verse. Jesus predicts his death from verse 21. Because si Jesus, from the time on Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed on the 3rd day, be raised to life. So mao niyang explain, yo, what's up guys? Hapit na guys, ihawon ako guys. Ihatag na ko dito guys sa mga parian. Pero in the 3rd day, banhaw. Unya, ang yang kauban na ni kay mga disciples man, yan abi bidahon dre nga isa. Si Pedro. Ingat si Pedro. Peter took him aside and began to rebuke him. Never, Lord, he said, this shall never happen to you. No? While si Jesus nag-explain sa mga disciples, yo, what's up guys? Hapit na dyan kayo guys. Tuwan ako guys. Hapit na ko. Ilitson na ako. Sad na kayo. Margana ba? Pero in the 3rd days, mabanhaw ko. Pero ano mo lagi na, mamatay dyan ko, patyon ko nila. Yes, si Pedro ba? Yun siya. Peter took him aside. Jesus, dali. Si Jesus, yung sa kasi titan mo na, kung tanaw ni mga senaryo ba? Mamatay lang ko, Bertard. Yan ako, Jesus, dali. Kaya, he took him aside and began to reveal. Dali. Dili na po yun eh! Ingat siya, this shall never happen to you! Huh? Wow, tunaman, Pedro! Oh, what concerned yung ka sa akong kinabuhi, grabe yung ka sa tanan! Ikaw yung may concern. Kung ako si Jesus, baka niyo ko. Isa ni ma-overwhelm ko sa iyong concern. Pwede himuan na ka sa tuhan. And then, also ito ba ni Jesus? Jesus turned, said to Peter, get behind me, Satan! You are a stumbling block to me! You do not have in mind the concerns of God, but merely human concern. Wow! Makatawa! Kung
pwede na himuan ng joke-joke ng mga ano, himuan ko ng AI ba? AI, himuin ko din ka ng senaryo niya. Hey guys! Gano'n! Shit! Naon siya siguro, no? Pero, ma-appreciate na ako ang tumong. Di ba, no? Ang concern. Kaya bang, ang ihabang ko to, mao mo ko to iyang language of concern. Kinabi tayo mga, sometimes, di ba, atong language, mao man na imuha to ang way of communication. Na ay mga time nga dili ta ka-express in words, pero maka-express ta in action, di ba? That still counts as ginatawag Personal communication. language. Kay ang language duha biya, di ba? Verbal ug non-verbal. Buti sabot, pwede kang musulti, pwede po di mo ipakita. Imo siyang ipakita para siya makasabot. Ay, concerned yun siya na ako. Di ba no? Di nga, nabinasa to ha. No, kung si Pastor John pa ganahan pirmi man ma-mention Pastor John diri mo buyab. Katong mga wago. Di ba no? Pastor John. No? Basta imo na ganing lovers, dili na magpakita gestures nga importante kaniya. Magilak na ganita. Ano dili man jud ko nimo palitan og banana cake. May pato siya, ipalitan ko nimo niya, dili jud ko nimo love. Because sometimes ang ato mo yung gesture, di ba? Mo speak siya ba sa imuhang unsa ka? Paano nimo concern? I understand the concept of what we call Peter. Dali ka Lord. Dali ka Lord. This shall never happen. Raktan si Jesus to. Nya ay suka. Pero isipa di ba? Awa niya. Sitan. No? Mura ba ka-remember ba na mong GC ba? Na mong may GC sa mo ang masteral ba? Na pag si ma'am gani mo, si ma'am na mo post din ha. Magkarakasan na gyud nag is na likes. Sana likes. Heart. Sa pagina. Care. Wow! Kay nga naman dili ka indon ka wala nimo na receive ang message, wala ka nag-likes. Kaya naman, para manggut kang ma'am, your reaction, your engagement, ano ba, kung sa vlog pa man, naghatag og signal ba sa imuhang nga part, approve. Amen ba? Tingnan, sabi ito, no? Tingnan ito itong GC. Namatay GC? PGCC, no? GC, PGCC. Namatay GC, no? Kasi pastor pa mag-post niya. Ay, isa ka po, heart. Pila ka po member na to. Basta dyan kabantay ka, pila ka po member na to, dire? Pila po siguro sila na yung cellphone mo. Pero i-review ang ito ang mga posting diya. Nara isa, duha. Di ba? Ikaw Ramusin. I don't know kung kita nila or nasenda nila. But honestly, no, mga ikagsuunan, especially mga na, wala man tayo nangayo og huwag tayo mga atensyon. Uy, no? Kasi Bible, di mo dyan ganahan mga nga mga message, bahala ka na mas sa ako, musulti dyan ko ito. Saan tayo, saan, magbibo ko. Kaya for example, natay i-execute nga mga initiative, nga i-post na to, nga isaray mo anak. Maglibog ko kung kaniba ang gesture na signify nga, wala sila ganahe? Wala pa sila ganahe sa initiative. Kay, actually mga igsoon, importante biya na, kay nga naman sa amo mga pastor, sometimes gina-evaluate man gud na mo ang mga activities, ang mga ginapanghimo. Tabangan ni. Para lang mabawaan na mo pa nga approve ba mo aning ato ang mga changes karon, ini atong mga announcement karon, di ba no? Amen. Pero kung dili mo muhar, wala naman ay problema na ang point ng kami ba ma-identify na mo nga oy favor mo basta magsigita o feasting Sunday. O di artist kami pud miingon pud mi pastor. Pero yung ginato di kay okay dai sila. Di ba no? Okay, di pastor, di ba? At least kita mag-istorya, mag-evaluate ta. Okay ka ang mga membro kung mag-feasting Sunday ta. Miingon din ta. Duha na may okay. Okay pass, noted. Di ba no? Di kanina siya ko, kay importante man gyud ang communication.
Kay ang relasyon mag-away na pirmi through miscommunication. So that's why kami po, Sabi ko, we are trying our best ba nga to work para sa ministry, sa church. Unya, wa may problema ang Ginoo bisag magdasig ka na magtinamad di na mabago ang kuan sa Ginoo pagtanaw sa to. Pero kami mag-evaluate man gud me kung okay ba ang mga member sa atong decision making, basig di sila ganahan sa atong decision making, pwede sila mag-agree. At at least maka-identify ta kani sila dili sila favor nga mag-feasting Sunday ta. So wala ko na lang natong feasting Sunday. At least kabalo mi ba maka-execute mi og mga plan. Amen ba? Kayon din nato na istorya pastor. So communication is a key. Amen. So every time pag nai-post din na ng mga announcement namin nga para gusto mo mga ingani, at least man lang mo pakita mo og senyales nga okay mi pastor. No need na mo sulting okay mi pastor. With your heart or like lang makabalo namin no. So approve ang body, okay ang body. So sigihon nato ning activities. Mag-approve ko gana. Amen. Padayon na nato ning activities kay ganahan ng mga member kay kini ang mga trabaho diri mga kaigsuonan para ra gini sa Ginoo sa mga member. Wala man mi nagtrabaho ani para sa mong kaugalingon. Pastor Jan, ambot lang kung para lang gyud sa mong kaugalingon. Mangquit, mangyud mi. Ministry, mangquit mi oy. Kung ang inamo lang mo naman may madaw-daw aning ministry. Financial iko ra man ni financial iko ra gani kulang pa. Kung gani amo mga anak ba nga istorya ba? So in kuan ba nga at least kami aware ni unsay mga dagan. Let's go pastor, go. Amen. Dili ni siya kuan na ato ra bang communication. Amen. Ano din ginawa eh? Basta regalo mo din. pwede na dali makasuggest ba? Pwede makasuggest, no? Pastor, pwede sa kuan lang ta, pastor, sa dagat lang ta, di lang ta sa swimming pool. Or something, ha? Wala kita na sin. Ikaw, ako, saan basa mo kung reaction kung, ay, kung ganahan pa ba ni sila na ako? Pusulti na lang ta, di sila ganahan na to, no? Para pangitan agi. Ano? Loon na mong bukas, tingnan ta mong looran ng customer. Karo na, erase. Hallelujah. Woo! Bro. Review! Ingon siya diha, get behind me, Satan! Ay, sakto rin yun po niya ay hindi mo mag-interact kasi si Pedro din na ingat, get behind me, Satan! Ayun siya niya, get behind me, Satan! You are a stumbling block of me! Baliktad. Walay comment, stumbling block. Si Peter, nag-comment na stumbling block. Kaya mo nasa mo yun mulog yan. Di makatawa na ito mga iksono. Para bibo na ito ang kuhan mo. So, ingon sa ito Jesus turned and said to Peter, get behind me, Satan! Namang igang mo ito Tawag sa reaction pa rin. Okay. Ingon din siya, you are a stumbling block to me. You do not have in mind the concern of God, but merely human concern. I want you to notice the red line or the red text because that is our clue sa ato ang lesson, sa atong sermon karon. That is the clue. Ingon siya na, but merely human concern. So mao ni ang initan, murag init lang istorya, natong istorya ba? Kainitan ni Kristo ni Pedro kay ang iyahang pangunahuna tinawhanon lang nga concern. Because gusto ipasabot sa Dios that dili tinawhanon but kinanglan masabtan nato ang ginatawag divine concern. Ina imong tapat divine concern. Ina imong likod divine concern. Divine concern or ato siyang i-translate into God's will. Because kung i-paraphrase na nimo diya, God's will man na siya. You don't know God's will. Wala ka kabalo unsay purpose.
wala ka kabalo unsay plano sa Dios. Kay imong nakita lang kaning ginatawag tinawhanon. Wala ka kasabot nga na ay purpose nga nung kinahanglan ko mamatay. Di ko gusto mamatay. Isa yung patay, patyon po na ako. Diba? Hindi na nung nanganak. Ito siya, dalunggan din eh. Kay, ang ihadyon, di ka pwede mamatay. Jesus, patay si Kristo. Saan na nato pagluwas? Kung si Pedro, nahimo lang siguro siya si Captain America, nang kisay mo doon, ha! Jesus! Kisa si yourself. Siguro ka maluwas. Amen. That's the reason why ingon si Jesus. Hawa diha. Captain America dyan eh. Hawa diha, amen. Kinanglan ko matay. Wala ka kasabot sa divine concern. Wala ka kasabot sa plano sa Diyos. Sa kabubuton sa Diyos. Ang kabubuton sa Diyos, itugyan jud ko para makadawat kag panalangin. Amen. Hallelujah. So, divine will. I want you to notice po sa divine will or God's will. So now, diri na dayon misulod ang siyatong chapter 24, verse 24. No, diri dayon misulod ang Jesus said to his disciple, if anyone desire to come after me, let him deny himself. So this is actually sa time, kani siya nga pangasid sa time nga we are starting sa Radical Grace. Grabe ka, hapdos kayo ni. And we are debunking this thought, ideas. But to find out na ako nga wala, may no need may i-debunk ani. Because, ingon siya nila ako sa basahon, ingon siya sa verse 25, for whoever desire to save his life will lose. Kung kinsa katong muluwas sa iyang kaugalingon, mawad-an hinuon sa iyang kaugalingon. Di ba? That's harsh diya, no? Ingon pa yun siya diya, but whoever loses his life for my sake will find it. Kung kinsa katong mangita, kanako, kung kinsa katong mawad-an silang kinabuhi, tungod kanako, makakita hinuon sa ginatawag kinabuhi. Okay. For what profit is the man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give exchange for his soul? Actually, sa muna mahadlok yung ko ani kay mubasa. And then the moment I learned the foundation of grace, mo ni ginasulti na mo ni Pastor Bibo, bisan pag mo balaod pa rin basahon sana maana gyud mo padung dito sa grasya. Mo isa ni samo ang Pastor Biboy, Pastor John nga ginahisgutan. Whatever, no, Pastor, the context is the key, no? I respect the context because that is the rules on interpreting the Bible. Diba, no? But also, I also understand or kanibang understand the concept of ginatawag paraphrasing technique. Kinsa man ning nasilig mo paraphrase dire. Kasabot tag paraphrase? Chirupit. Paraphrasing technique. Kana bang mao na siya nga sentence, utrohon nimo ang sentence. Pero dili mawala ang idea. Amo na siya ginatawag paraphrase. Amen. So we're going to apply that technique and also the contextual sa ato ang lesson, sa ato ang discussion. Remember, in the context, kini nga atong gibasa, ang context ani dili na to mag-twist. Why? Because ang giiskutan nila din nga if you find your life, you lose it. And the one who lose life, para nako makakita inuunog life. Ang kana siya nga context, in the context na siya in your salvation. Amen. Salvation ang gihisgutan din kaluwasan, inay mo tapat kaluwasan. Hinay man? Again. Kaluwasan.
kaluwasan. Gamay yan, Now, in the context of kaluwasan, dili na nato matwist. And kung gamito nato to apply kini siyang context sa ato karon, because we are talking about, actually ato ang hisgutan karon is we are more on working under grace, which is the Christian living. Amen. No, nag-hisgot ta sa ginatawag Christian living. Paano ba ang taga-grasya magkinabuhi? Paano ma? Paano ang taga-grasya magkinabuhi? So, ang whole context nyo sa tuwang yung idea yun is Christian living. So, gig-drive na to siya sa ginatawag working under grace. But ang ato ang context karon is in Matthew chapter 16, kung sa diin nag-hisgot si Kristo nga kung imo kung musunod ka na ako, madawatan imong kinabuhi. Kung imong kinabuhi mawala tungod ako, makadawat Ginoo kang kinabuhi. Pero pangitaon nimo ang kinabuhi, dili nimo makita ang kinabuhi, mawala hinuon. So mao na siya ang to. But if we're going to apply that sa ato karon, dili na nato ma-apply. Why? Because we are discussing the Christian living. But ang ato ang context karon is of salvation. Dili naman tayo mag-isip salvation kaya we are totally secured naman. Based on balintong mo na, luwas. Radically speaking, luwas man yung ka. Kasi pukul man yung ulo dito si pader, luwas yung ka. Amen. So that's why wala na siya question sa ato ang kaluwasan. But because of the word paraphrasing and converting it to our application, kaya application manggod, dili manggod na siya mag-focus lang sa context. Except kung mag-doctrinal. Pastor, kung mag-isgot ang doctrinal, ay dili kita pwede mag-paraphrasing kay doctrine man. Basta doctrine gani hait na, kung usang isulti, maod na. Pero kung dili ta mag-doctrinal, mag-application lang ta ba? Paano na nimo i-apply nga message sa imong kinabuhi in terms of Christian living? Iparaog sa kwarta, iparaphrase na to ang sentence. Bahalag mautro ang sentence, but ang unod, ang thought na ara gihapon. Amen. So ang ato ang makuha karon din nga mga application, diyan ato makuha sa ginatawag learning points of sa ato ang reflection and conclusion. So stipot lang kay daghan kayo tag gold makuha karon sa ato ang reflection. Amen. Iandam imong kaugalingon kay pag ma-absorb ni nato karon ang wisdom sa Ginoo kana +1 na imuhang knowledge paggawas anang imuhang pertahan karon. Amen ba? Hallelujah. So paraphrasing. So I want you to understand sa last passage, ingon siya sa verse 27, for the Son of Man will come in the glory of His Father with His angel, and then He will reward. Tingnan mo dapat, reward. Tingnan mo yun. Reward. Oh, Reward. So, ang context ani, salvation, pag magluwas ta, pagbalik niya, tagaan niya ang iyang katawan o ginatawag reward. So, naon siya ginatawag reward sa ato ang ginatawag more on Christian living. Now, I want you to contrast rewards and grace. Direkta magkatalo-talo mong God. No, we have this idea, sa grasya, wala kay buhaton. Kay providean ka sa Diyos. Amen, dili. Tingnan man, dili na po ma-sure. Amen, dili. Amen. Oh, at least, sure ta ba? Kung nakasabot mo sa principle, sa grace, no, bisag palpa ka, hatagan ka sa Diyos, providean ka sa Diyos. Grace and rewards are different. Rewards are to those who works. Amen, amen. Amen. Favor the one who are not deserved walay works. Pero since kay grace is passive ang ginang grace, muabot yun na nimong grace, abdul yun ka sa grace. Bisag palpa ka, abdul ka sa grace. Without works, i-provide yun sa Diyos kanimo. That's grace. Amen. But ang grace, ang reward, also a byproduct also of what we call grace. But sa ako nang gikasulti kanina, the more you maximize the grace, di ba? The more nimo i-maximize ang grace,
matingala ka nga na ay additional reward. Amen. Ang reward sa kung paano nimo gi-maximize ang grace. Paano nimo gi-work out ang grace mo na siya ginatawag. Unsa man? Reward. So na-difference na to ang reward of grace. Ang grace way question, tanan makadawat. Ang reward depende. Pero ang reward depende kung unsa ang imuhang gi-maximize, gi-work nga ginatawag sa iyang grasya. Now I want you to back sa ato ang title which is a crown. So ingon siya diri, no, for a son of man will come to the glory of the Father, angel then he reward each according to his works. Kasi klaro na, works dili according to his grace. Oh, amen. Works. Dili ni works nga maluwas. X na kinaninyo, wala na tayong question sa maluwas. Wala na yung problema ang luwas. I-works nimo ang iyahang paghambong. Kung saan na yung ipangungo. Katong example na ko ni Faith kanina ba? The more nimo kinamaximize ang gihatag sa Dios nimo, the more mo expand ang imuhang ratio. Sa una, tag-piso-piso ra ang hatag sa blessing, natingala nga nagtaksin ko na, kahindako na, kaya ginamaximize nimo, gina-work nimo ba ang grace nga nagahakbong sa imong kinabuhi. Amen. So now, in this revelation, he was talking about rewards. Ang tanaw nimo ni ang cross references ani, makita nimo ni siya, wala na akong ibutang ang mga verses. Diha na ang mga rewards na ginatawag the crown of life, crown of righteousness, crown of imperishable crown, the crown of glory, and the crown of rejoicing. Dili na ko mo expound na kay video broad na siyang idea. Ko lang na kong idea nga naa mga crown ihatag ang Dios nimo. Amen. Sa especially sa iyang pagbalik. Kani siya mga salvation ng mga kuan. So now, kining crown, kung imuhan ning i-simplify ang crown, kung usapon lang nimo sa sayon nga pag-upa nga usap, kining crown ma-picture pud nimo sa ato a Christian life ba, dili pa man ta crownan kay pagpatay mo lang pagbalik mo ni Jesus Christ, di ba? Diha pa nato na makuha ang ginatawag crown. But this crown can be translated sa ato ang time ba, sa time nga you are living as a Christian. This crown was converted into what we call success sa atong kinabuhi. Say amen. Amen. Kani mga success nimo ba? Crown. Bless ka sa Dios. Na mga success. No, you are gaining the crown of life. No, sa kalibutan. We are not talking about crown of life kay out of context ta kay doctrinal man na. Maging careful lang gyud puta pag sige gamit sa mga pastor. No, we are talking lang sa gi-translate lang nato ni siya, gi-convert lang nato ni siya sa Christian living. Kaya context man sa to ang sermon karon is Christian living. So sa ato ang pagkinabuhi ining kalibutan, the more we maximize the grace of God, the more success mabot sa kinabuhi. Amen. Uto mo na. Ako mo tungod yung na. Tested and proven kaya na. Wow. Sa ako karon, nakapag yun na success nga kung ihulat niya. Amen. Pero coming na na. Amen. Praise the Lord. And I consider that success someday kung maabot na siya. Another kind of success. So, hindi mo po kumusulti nga katura ang success. Kaya daghan mag-success na ako sa mong kinabuhi. Amen? No, gitagahan ko gwapa nga wife. Yes, success. Bingo na. Guwapa. Gitagaan ko mga gwapa nga mga anak. No. Bahala, dili mo agree, basta kaya ako mo agree. So that for me is a success. Amen. Sa imong trabaho, you have a success. That can be interpreted also as a crown. Kay Christian living man atong gisgutan. I hope na nag-gets ninyo akong point. We are talking about Christian living. I'm not talking about the literal crown of life kaysa pagbalik pa ni Christ, dili pa nila ito makuha. But ako lang ni siyang ipakita ninyo to understand sa interpretation ba nga ang imong success, that's another way of crowning you.
by maximizing the grace of God. Amen! Amen. Ay, kapala ka, pwede na itong... O sa ganyan ang Diyos ninyo, na-nice ko na nga Diyos ba? Sa unang nanam, sa'yo tawagan na? Pas? Asa na pas? Surprise. Surprise, hindi na na-miss na mo. Mauna sa una, bago pa may sa Mindanao, kaya may minana niya. Hindi naman, hinuman Boy. na Master Tiboy. Di na mo bangka. Dami, ha? Di na mo bangka. Maulagi? Sunod lang ka. So, na-guess ninyo ang point that the crown we are talking about is interpreted as a success sa imong kinabot. Kinsay gusto success. In other words, kinsay gusto crown while living sa Christian living. Amen? So now, these are the key. Ano ba? Kini ang mga bantayanan nato. Okay. Kaya nga naman, gireveal sa Diyos ang mga utang ng nindot. That's why, learn! Hindi mo dapat learn na po. So now, success are also known as crowns. Ato ang interpretation signify a crown as success. Now, what are the things nga ato ang ma-learn sa ato ang mga diskusyon? So, una nga butang, learning points na to, and Most reflection. So, I want you to get ready Gusto kayo meaning sa E sa milk. kay makikistorya ang Diyos sa ato karon. Kasi meaning sa E. Ayun siya, number 1. essential. Essential. Most essential. Okay, number 1, ingon siya, number 1, Christian living is not about chasing personal dreams with God as a helper. But it's about living for God's will na ba? Okay na. So ingon siya, ang Christian living daw kuno dili ni about paggugod sa imong pangandoy. Unya ang Dios ba? Helper. But rather it's about living for God's will. And I want you to understand kay naman na naagi mo ano, ha? Helper biya ang Dios. Sa may problema tayo kung umuwi nga na dito kay atong dreams, ipahelp mong ginato ang Diyos. Lord, kini akong pangandoy, Lord. Napangi ko na maangkon eh. There's wrong. There's nothing wrong sa kanang katon. And I want you to listen yun carefully. So remember, the Bible talks about being the Holy Spirit is the helper. No? Technically, God is our helper. Amen. But do you know what specifically being the Spirit as a helper?